Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating nakakasama via live streaming at ang mga nakikiisa sa atin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at sa mga karatig lalawigan, ang mga nakikinig sa Spirit FM dito sa atin sa Radyo Totoo ng Batangas. Ano pong pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Kayo ba ay abala sa pagpapalago ng inyong negosyo? Ang iba'y abala sa pag-aaral? Iba siguro'y abala sa paghahanap ng boyfriend o girlfriend? O ang iba ay napupuyat sa panonood ng mga TikTok? Ang iba'y abala sa pag-aalaga sa mga pamilya? Maraming pinagkakaabalahan. At ang lahat ng ito ay mga pinagkakaabalahang pangmundo. Alam niyo po ang nakakatakot? Yung matulad tayo sa mga Saduseyo sa mabuting balita. Tingnan ninyo, habang-haba ng mabuting balita ngayon, ang kanilang itinatanong ay, yung mga nag-asawa dito, pagdating sa langit, sinong asawa? Sabi ni Jesus, pagdating sa langit, hindi mo naiintindihin kung sinong iyong asawa. Pagdating sa langit, iisa ang mahalaga. Ang mahalaga doon ay ang Diyos. Wala nang iba. Kaya nga laging totoo yung wala ka namang madadala doon. Sa palagi mo pagpunta mo sa langit ay makakapaningil ka pa ng utang sa iyong 5-6. Hindi na. Ay kung dito ang pinagkakabalahan mo umaga't hapon, ay umikot sa iyong barangay para maningil ng pautang, pagdating doon, hindi na yan ang gagawin mo. Sana'y doon ang punta mo, Dahil pagpunta rin mo sa impyerno, may pagkakaabalahan ka din doon. Makipagchismisan, yun ang pinagkakaabalahan sa impyerno. Kaya sa inyong laging nagmamarites ngayon, sanay na kayo pagpunta sa impyerno. Praktisado. Anong sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita? Ang inyong pagkaabalahan ay ang mga gawang kabutihan. Dahil yun ang inyong gagawin sa bandang huli. Kung ngayon, kayo sanay na mang-away ng inyong kapitbahay, kung ngayon kayo sanay na makipaggalit sa lahat ng tao sa mundo, kayo'y damot na damot, kayo'y taray na taray, abay, iba ho ang pinapraktis ninyong buhay. Yan ay hindi buhay sa impyerno. Paalaala ni Jesus, gawin mong ang lupa at ang mundong ito ay paghahanda mo para sa langit. Sa palagay ninyo ay may mga chismosa sa langit? Sino pagchichismisan nyo doon? Ang Diyos. Pagdating doon, ang Diyos lamang ang pinakamahalaga. Hindi na doon tinitingnan kung ikaw ba'y ilan ng asawa, kung ikaw ba'y nakatapos, kung marami ka bang yaman. Hindi na yun mahalaga sa langit. Ang mahalaga lamang sa langit ay iisa, ang Diyos. Kaya kung dito ay pinapahalagahan mo na ang Diyos, abay di nagpa-practice ka ng papuntang langit. Ganyan din sa langit. Sa langit, nagmamahalan ang tao, mababait, nagbibigayan, nagpapatawaran, umuunawa. Ay pag dito hindi mo alam yung mga bagay na iyon, ay siya, mag-isip-isip ka. Bukas ho'y Kristong Hari na, katapusan na ng ating kalendaryo liturhikal. At sa ating katisismo, ito ang katapusan ng paghahanda sa mundo. Ay paano mo pinaghahandaan ng katapusan ng buhay mo? Padre, hindi ko muna iniisip yun. Saka na po pagka ako ay 70 years old na, ay paano kung hindi ka abutin ng 70? Padre, saka ko na po iisipin yun kapag ako'y may asawa na. Ay kung hindi ka mag-aasawa? Nakakatuwa po tayo. Gusto natin lahat makapunta sa langit. Ang iba sa atin ayaw mamatay. Paano ka pupunta sa langit kung hindi ka mamamatay?
Kayo hong malapit ng mga graduate, marami-rami kayo ngayon, may mga 80, 90, sa palagay niyo kayo sa pabata. Hindi ho. Kaya dapat kayo unti-unti nang bumabait. Huwag niyong isubi ng isubit, itabi ng itabi ang inyong kwarta sa ilalim ng inyong kama. Sino makikinabang na yan? Pag-aawayan lamang yan ng inyong mga anak. Kapag ikay malapit ng graduate, dapat ikaw ay nagiging mapagbigay na. Marami sa atin, habang tumatanda, lumiligalig. Habang tumatanda, dumadamot. Habang tumatanda, tumataray. Ay siya, mag-isip-isip kayo. Ay baka hindi pa sa langit ang punta ninyo. Wala namang problema kung sama-sama din naman tayo sa impyerno lahat, di ba? O di masaya din tayo doon, lahat chismosa, lahat madadamot. Pero hindi yun ang ating gustong puntahan. Kaya nga paalaala ngayon ng mabuting balita, gawin mong mabuti at kapaki-pakinabang ang mundong ito, yun ang pagkaabalahan mo kung paano magiging mabuti at mabait. Paano ka makakapagpatawad? Paano ka magmamahal? Paano mo uunawain ang iyong lasinggero't bungangerang asawa? Yun ang iyong pagkaabalahan. Dahil yun ay practice ng papuntang langit. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa amin sa Batangas, number 961. Ang bukal ng pag-ibig ng mag-asawa at pamilya ay ang malalim na pag-ibig ng Diyos. So anumang pag-ibig na mayroon ka sa mundong ito, sa iyong pamilya, sa mga kaibigan, sa iyong kasintahan, lahat ng iyan ay larawan lamang ng nag-iisang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tapat, dapat ikay tapat sa iyong asawa, dapat ikay tapat sa iyong kasintahan, tapat ka sa iyong kaibigan. Dahil iisa ang halimbawa ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na kahit sino at ano ka, mahal ka. Hindi yung pagka nagkamali ng kaunti, ayawan na. Walang ganoon sa pag-ibig. Hindi yung tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit din niya tayong tinatanggap. Yun ang pag-ibig na dapat pinapraktis natin at pinagkakaabalahan sa buhay na ito. Gusto mong makarating sa langit? Pagkaabalahan mo ang Diyos at kung paano makakarating sa piling niya. Yun po ang hilingin natin. Tulad ng halimbawa ni Maria na ngayon ay ating ginugunita. Si Maria, ang kanyang buong buhay, pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit na siya'y nahihirapan, kahit na siya'y nagkakaproblema. Yun ang hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon mamaya. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at mapagmahal na puso upang ang pagkaabalahan ko'y ang kabaitan, ang kabutihan, at ang pagmamahal sa kapwa-tao sa mundong ito bilang aking paghahanda at pagsasanay sa aking pagpisan sa iyo sa kalangitan habang buhay.